Magandang hapon muli sa inyo mga bata at mga kapatid. Ang ating pag-uusapan sa araw na ito ay ang tungkol sa debosyon sa ating mahal na ina ng Peña Francia, ang ina ng mga Bicolano. Ang ating mahal na inang Maria ay kilala sa tawag nating mahal na Birhen ng Peña Francia. Sa salitang Ingles ay Our Lady of Peña Francia at sa salitang Espanyol ay Nuestra Señora de Peña Francia. Ang larawan ng imahen ay walang kamay at tanging ulo lamang ni Mama Mary. At nang sanggol na si Jesus ang makikita at ang buong katawan ay nababalutan ng bakal. Ayon sa haka-haka, ito ay para maiwasan ang pagkasira ng imahen dahil ito ay kopya ng imahen na nasa Espanya. Kailan nga ba nagsimula ang pagdedebosyon sa mahal na Birhen ng Peña Francia? Nagsimula ang debosyon sa mahal na Birhen ng Peña Francia sa bansang Espanya, kung saan ang orihinal na imahe ay nakita ng isang lalaking Pranses na si Simon Vela. Isang gabi, nakarinig siya ng tinig na nagsasabing, huwag matulog at magtungo sa Peña de Francia. Dahil matatagpuan doon ang larawan ng mahal na Birhen na pag-uukulan ng malalim na debosyon. Hindi na nag-aksaya ng oras si Simon Vela. Matapos ang matagal na paghahanap na bumilang ng taon, hindi natagpuan ang imahe ng mahal na Birhen. Tumigil na siya sa paghahanap. Ngunit isang gabi ay muli na namang nakarinig ng tinig si Simon Vela na nagsasabing huwag tumigil sa paghahanap sa imahe. May naghihintay na gantimpala sa kanyang mga sakripisyo at siya'y magiging dakila. May 1534, ang imahe ng mahal na Birhen ng Peña Francia ay natagpuan. Matapos alisin ang isang malaking bato na nakatakip sa imahe. Sa pangyayaring iyon, may biyayang natanggap si Simon. Gumaling ang sugat niya sa ulo. Taong 1712, lumaganap ang debosyon sa mahal na Birhen ng Peña Francia sa Pilipinas. Nang dumating ang pamilyang Covarrubias mula sa Espanya at nanirahan sa Cavite. Isa sa mga anak na si Padre Miguel de Covarrubias ay nagkaroon ng malubhang sakit. Ngunit malaki ang debosyon nito sa mahal na Birhen ng Peña Francia. Mayroon siyang larawan ng mahal na Birhen na nakita ni Simon Vela na kung saan inilalagay niya ang larawan sa anumang bahagi ng katawan at siya'y gumaling sa tulong ng mahal na Birhen. Kaya mula noon mga bata, tuwing sumasapit ang ikatlong linggo ng Setyembre sa Naga City ng Bicol, ipinagdiriwang ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Peña Francia bilang pagpaparangal sa mahal na Birhen. Nagkakaroon ng nobina o 9 na araw na pagdarasal at may prosesyon at traslasyon na dinadaluhan ng libo-libong tao. Makikita talaga sa mga tao ang malaking debosyon, panata at pagpaparangal at pagmamahal sa mahal na inang Birhen ng Peña Francia. Ang patrona o pintakasi o tagapag-adya ng Bicol. Alam niyo ba mga bata kung bakit ganoon na lamang ang pagbibigay ng parangal sa mahal na inang Birheng Maria? Dahil naranasan at patuloy na nararanasan ng mga tao ang makainang pangangalaga, pagkalinga at pagmamahal ng isang ina sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Peña Francia. Paano ba maging isang ina? Ano ba ang ibig sabihin na maging isang ina? Sapat na ba na ipagdalang tao tayo o iluwal sa mundo? Alagaan tayo ng ating nanay hanggang sa ating paglaki. Ibigay ang lahat ng ating pangangailangan at ipadama ang pagmamahal. Lahat yan ay mahahalagang tungkulin na ginagawa ng ating nanay. Mga bata, nakikita
nararanasan natin at ramdam natin ang pagmamahal, pangangalaga, suporta at pagkalinga ng ating mga ina. Masaya tayo bilang mga anak sa mga ginagawa ng ating nanay para sa ating ikabubuti at paglago. Kaya naman, sinisikap din nating mapasaya sila kahit sa munting paraan. Ang pakikinig, pagtulong, pagsunod sa utos ay tanda ng ating pagpapahalaga at pagmamahal sa kanila. Si Maria ay ina ni Jesus at katangi-tangi siya at binigyan ng espesyal na tungkulin na maging ating ding nanay o ating ina. Ang debosyon ng mga tao sa mahal na Birhen ng Peñafrancia ay nag-aanyaya sa atin na kung paano mo naranasan ang pagmamahal at pangangalaga ng ating nanay o ng ating ina, pag-alayan din natin ang higit ang ating mahal na Inang Maria na kung saan ay binigyan ng tungkulin ng Diyos na maging ina natin upang patuloy tayong pangalagaan, kalinain at mahalin. Nararapat na bigyan natin ng pagpaparangal si Mama Mary sa pamamagitan ng palagiang pagdarasal ng Santo Rosario na siyang tutulong sa atin upang mas mapalapit at lumalim pa ang ating pananampalataya sa kanyang anak na si Jesus. Mga bata, tayo nang manalangin sa ating mahal na Birhen ng Peñafrancia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ilingin mo sa amin ang iyong mga mata, o iniirog kong Birhen ng Peñafrancia, at maawa ka sa aking kaluluwa na nandito sa harap mo, puno ng pighati pagsisisi. Ipagsanggalang mo ang aking pamilya, ang aking mga kamag-anak, ang aking mga kaibigan at mga tagapagpala. Mamagitan ka sa iyong mga deboto, lalo na ang mga nabubuhay at mga pumanaw. At lalo na para sa iyo na ako ay obligadong tumulong, ipanalangin mo ako at iligtas mo ako sa oras ng pangamba, sakuna at kapighatian, lalo na ang araw ng aking kamatayan. Ipanalangin mo ako, aluin mo ako at iligtas mo ako sa oras ng pangamba, sakuna at kapighatian, lalo na ang araw ng aking kamatayan. Magpakita ka sa harap ng iyong banal na anak upang tulungan ako at ipagtanggol mo ako. Pakisabi na lamang sa iyong anak na ako'y iyong deboto na nagtitiwala sa iyong pangangalaga. Lumuluhod ako sa iyong mapaghimalang larawan upang humiling sa iyong pagkakandili. O Birhen ng Peñafrancia, ipanalangin mo ako, tulungan mo ako, aliwin mo ako at iadya mo ako sa lahat ng kasamaan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa buwan ng Mayo, kay Maria, ina ni Kristo, may dala ang aming puso, nag-aalay pagmamahal sa'yo. Inumin mo ang iyong bayan, lugmok sa karamdaman. Ang takot namin ay pawiin at bagong buhay ay kakamti. O inang maawain, o inang